Biglang nagising ng mahinang batang lalaki ang kapangyarihan ng pinakamalakas na Diyos ng demonyo. Noong taong 1655, isang nakakatakot na nilalang nakilala bilang Tai Sui ang lumitaw mula sa lupa, nilamon ang lahat ng nabubuhay na bagay. Ito ay nagiging isang malaking sakuna na nagwawalis sa buong rehiyon. Pagkatapos ay lumitaw ang isang misteryosong lalaki. Magdamag, nawala si Tai Sui nang walang bakas. Muling umusbong ang buhay, bagaman sinasabi ng mga alamat na maaaring bumalik ang nilalang balang araw. Makalipas ang ilang taon, dumating si Gao Ying, isang binata, sa Jiangzhou Academy of Fine Arts, ang paaralang pinangarap niyang pasukin. Ikinararangal niya na sa wakas ay maging tunay na mag-aaral sa kolehiyo sa kanyang pinapangarap na akademya. Gayunpaman, nawala ang kanyang pananabik nang ipaalam sa kanya ng isang walang pakialam na kawani na bukas pa magsisimula ang pagpaparehistro. Dumating siya ng masyadong maaga. Nagtatanong siya kung maaari niyang gamitin ng maaga ang dormitoryo, ngunit tumanggi ang mga tauhan. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagtanong siya tungkol sa mga malapit na matutuluyan. Itinuro siya ng kawani sa isang hotel sa kaliwang bahagi ng kalye. Nakatayo sa harap ng pangunahing billboard ng kalye, kinumpirma niya ang lokasyon at pinakalma ang sarili. Hindi naman malaking bagay ang maghintay ng isang araw pa. Nagpasya siyang magpalipas ng gabi sa kalapit na nayon. Dala ang kanyang bagahe, naglalakad siya sa kalye, humahanga sa maraming maliliit na tindahan habang nagtataka kung makakahanap siya ng disenteng hotel sa paligid. Sa kalaunan, nagiging tahimik na eskinita ito na tila malungkot at nakakabagabag. Hindi pantay ang daan. Nakakuha ng kanyang atensyon ang isang maliit na dambana. Bihira na lang makakita ng mga ganitong bagay ngayon. Habang tinitingnan niya ng mas malapit, napansin niya ang isang pares ng kumikinang na mata mula sa dambana. Nagulat siya sandali hanggang sa may lumundag na pusa. Gamaan ang pakiramdam niya, hinahaplos niya ang pusa ng may pagmamahal, at nakikita niya itong cute. Ngunit habang tumutunog ang kampana, biglang nawala ang pusa mula sa kanyang mga bisig. Paglingon niya sa paligid, napansin niya ang pasukan ng isang malapit na hotel. May lumulutang na maliit na piraso ng maitim na papel sa pasilyo, sinusundan ng isang lalaki na naghagis ng ilang piraso pa sa hangin. Ang lalaki ay nakakatawa ng nakakatakot habang ang mga papel ay nagiging madilim na uwak na lumilipad patungo sa kanya. Nang inag sa takot, tanging pagmasdan na lamang niya ng may pagkamangha. Biglang nagbago ang eksena. Mainit siyang binati ng matandang lalaki, inalok na buhatin ang kanyang bagahe, at hinimok siyang sumunod sa itaas. Pagpasok niya, pansamantalang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa ang kumikinang na pulang ilaw na parang tentakulo at isang yinyang magic circle bago mawala. Tinatawag siya ng matandang lalaki na magmadali habang umaakyat sa hagdan, walang tigil sa pagsasalita tungkol sa kasaysayan ng gusali, marangyang disenyo, at 40 kwartong nakakalat sa 5 palapag. Sa kabila ng pagsisikap na makasabay, nahihirapan siyang sundan ang lalaki, na mabilis at walang kahirap-hirap na gumagalaw habang dala ang kanyang bagahe. Sa wakas ay nakarating sila sa isang silid. Insist ng matandang lalaki na dapat siyang manatili, nag-aalok ng 30% na diskwento at tinatawag itong pinakamataas na uri ng kwarto. Naiinis si Gao Ying. Itinuturo niya ang mga pader na may amag, mga sapot ng gagamba, at ang kumot na may masamang amoy na malinaw na nagpapakitang walang nanirahan doon sa loob ng maraming taon. Habang galit na galit siyang kumukuha ng kanyang bagahe para umalis, pinigilan siya ng matandang lalaki na may seryosong tono. Kinuha niya na si Gao Ying ay isang freshman sa Academy of Fine Arts. Nagulat, natigilan siya, nagtataka kung paanong nalaman ng matandang lalaki. Pagkatapos ay nagsimulang magbigay ng mga papuring komento ang lalaki tungkol sa kanyang suot. Inilarawan ito bilang may minimalist ngunit kakaibang aura, at inihambing ang kanyang hitsura sa muling isinilang na si Van Gogh. Sinabi pa niya na ito ay isang masigasig na mag-aaral ng sining na may pinong panlasa. Bagaman hindi niya lubos na naiintindihan ang mga salita ng matandang lalaki, kakaibang humanga siya sa kung gaano katumpak ang mga ito sa paglalarawan ng kanyang pagkatao. Lumapit ang matandang lalaki sa bintana. Ipinaliwanag niya na bilang isang mag-aaral ng sining, hindi dapat palampasin ni Gao Ying ang kwartong may pinakamagandang tanawin ng Jiangbei. Binuksan niya ang mga kurtina, na nagpapakita ng nakamamanghang paglubog ng araw sa ibabaw ng bayan.
Napatigil si Gao Ying sa pagkamangha, nabighani sa kagandahan ng tanawin. Patuloy na nagsasalita ang matandang lalaki. Ang hotel na ito ang pinakamalapit sa Jiangbei at Nanting. Pagkatapos ay nag-alok siya ng 10% na diskwento, na nagpalito kay Gao Ying dahil 30% ang ipinangako ng lalaki kanina. Kapag itinuturo niya ito, nagkukunwari ang lalaki na hindi niya maalala. Tinuro niya ang pasukan, pero napansin niya ang isang larawan sa dingding na burado ang mukha. Ang nakakatakot na larawan ay nakakagulo sa kanya. Hinihiling niya na tanggalin ang larawan. Tumanggi ang matandang lalaki. Ito ay isang painting ng mga ninuno na may malalim na pinagmulan. Sinabi sa kanya ng kanyang namayapang ama na huwag kailanman alisin ito, nagbabala na kung gagawin niya, makikilala niya ang kanyang takdang tao pagkatapos ng kamatayan. Si Gao Ying, na kinilabutan, ay nagpasya na umalis kaagad. Gayunpaman, biglang tinanggal ng matandang lalaki mismo ang larawan. Sa likod nito, natuklasan nila ang isang maliit na butas sa dingding. Sa butas, nakita nila ang isang dalagang nagngangalang Ahwa na naliligo sa batya. Ang matandang lalaki ay bumubulong sa kawalan ng paniniwala. May mali dahil dapat may pasilyo sa likod ng pader na iyon. Bukod pa rito, ang kwarto ni Ahwa ay dapat nasa ika-5 palapag habang kasalukuyan silang nasa ika-4, na lalong nagpapahaba sa kakaibang tanawin. Dahil sa pagkaosyoso, inabot ng matandang lalaki ang butas at hindi inaasahang hinayla ang damit ni Ahwa. Nagulat si Gao Ying sa nakita niya. Mabilis na nagpasya ang matandang lalaki na ibalik ito at nagmadaling tumungo sa ika-5 palapag. Nang makarating siya sa hagdanan, napansin niya ang isa pang butas sa pader ng hagdanan. Biglang inabot ni Ahwa ang kamay niya at sinunggaban ang damit nito. Ang matandang lalaki ay tahimik na lang makahinga. Ang istruktura ng gusali ay ganap na magulo. Hinabol ni Gao Ying at tinanong kung ano ang nangyari, pero binaliwala lang ng lalaki at sinabing maayos lang ang lahat. Hindi nagtagal, lumabas si Ahwa sa kanyang kwarto at nagtanong kung may kakaibang nangyari malapit sa kanyang pinto. Nangangamba siyang magsalita, hindi makasagot. Nakialam ang matandang lalaki, awkward na tumatawa at sinasabing tinitingnan lang nila ang kwarto. Mabilis na hinayla ni Gao Ying ang matandang lalaki. Bumaba ang dalawa habang tahimik na pinapanood ni Ahwa ang kanilang pag-alis. Mamaya, tinanong niya ang matandang lalaki, si Tio Guan, kung may malapit na lugar na pwedeng kumain. Pumayag si Tio Guan na ipakita ito sa kanya ngunit binalaan siya sa seryosong tono na bumalik bago maghating gabi. Nagulat siya sa babala, pero tumawa ng malakas si Tio Guan, sinasabing ang ibig lang niyang sabihin ay natutulog siya ng 12 ng gabi. Si Gao Ying, na hindi pa rin mapalagay, ay nagsabing babalik siya bago ang oras na iyon at umalis. Habang siya ay lumalakad palayo, namatay ang mga ilaw sa opisina ni Tio Guan. Mag-isang nakaupo si Tio Guan sa kadiliman, nakatingin sa kalendaryo sa kanyang mesa, ang mga mata ay nakatuon sa petsa, ang ika-25. Habang naglalakad si Gao Ying sa masiglang kalye, namangha siya sa kumikinang na mga ilaw ng tindahan at sa makukulay na mga eksibisyon. Huminto siya sa ilang tindahan para subukan ang iba't ibang merienda at lokal na pagkain. Nang makaramdam ng kasiyahan pagkatapos kumain, bumalik siya sa hotel ngunit napagtanto niyang hindi niya ito mahanap. Sinusuri ang kanyang telepono, napansin niya ang oras. 12:00 na ng hating gabi. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mahinang tunog ng pagtakbo sa malapit. Ang landas na bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang magliwanag ng malambot na berdeng ilaw. Sa unahan, nakita niya ang isang figure na may hawak na malaking pulang parol, ngunit nakatago ang mukha ng taong iyon. Bago pa man siya makapagmasid ng mas malapitan, tumunog ang kanyang telepono, na nagpabalik sa kanya mula sa kakaibang pananaw. Bumabalik siya sa hotel. Dali-daling sinara ni Tio Guan ang mga bintana at pinagalitan siya dahil sa pagbabalik ng gabi na, sinasabing nag-alala siya. Pagpasok niya, lumingon siya sa madilim na eskinita pero walang nakita doon. Nagsimula siyang magtaka kung ang nakita niya ay isang ilusyon lamang. Biglang narinig niya ang tunog ng may bumagsak at pagkatapos ay tumalon palayo. Nagtataka, nagpasya siyang sundan at i-record ang eksena gamit ang kanyang telepono, iniisip na baka malubhang sleepwalker ang taong iyon. Sa kanyang pagkabigla, biglang tumalon ang lalaki sa ilog. Nagmamadaling sumulong siya para pigilan ito, ngunit sa sandaling mahawakan niya ang lalaki,
ang puting buwan sa itaas ay nagiging kulay pula. Ang ilog at ang mga nakapaligid ay naliligo sa pulang liwanag. Madilim, aninong mga figure ang bumangon sa paligid nila. Nagising ang naglalakad sa pagtulog na naguguluhan, ngunit mabilis na tinakpan ni Gao Ying ang bibig nito upang mapatahimik. Pagkatapos ay nahimete ang lalaki. Pagtingala niya, nakita niya ang isang pamilyar na figure na lumulutang sa kalangitan. Ang parehong lalaki mula sa larawan sa Silid Hotel. Ang kulay crimsong ilog ay marahas na kumukulog. Bago pa siya makagalaw, may humila sa kanya mula sa ilalim. Kinayla siya ng isang malaking nilalang sa ilalim ng dagat. Nagsusumikap siya ng husto para lumangoy patungo sa ibabaw. Sa sandaling malulunod na siya, may kamay na humawak sa kanya at hinayla siya palabas ng tubig. Siya ang lalaki sa larawan. Bago pa siya makabawi, hinarap ng lalaki ang napakalaking halimaw na lumitaw mula sa ilog. Ang nilalang ay umuungal at umaatake, ngunit sinagot ito ng lalaki ng isang pagsabog ng berdeng enerhiya. Napagtanto ni Gao Ying na nasugatan ang kanyang binti. Sinusubukan niyang gumapang palayo, pero hindi makagalaw. Pinapanood niya habang binubunot ng lalaki ang isa sa mga pangil ng halimaw at isinusuksok ito sa mata nito. Sinisira ang halimaw sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog. Natapos ang labanan. Si Gao Ying ay bumagsak sa lupa, ang lason mula sa kanyang mga sugat ay kumakalat sa kanyang buong katawan. Lumabo ang paningin niya habang mahinang nakatingin sa lalaki, bago mawalan ng malay. Malayo sa isang lugar na napapaligiran ng hindi mabilang na pulang parol, may isa pang figure na naglalakad sa kahabaan ng isang mahabang daan. Itinutulak niya ang isang napakalaking gate at pumasok sa loob, bumubulong na sa wakas ay dumating na ang pinili na hinihintay ni Tai Sui sa loob ng 300 taon. Tinapos niya ang tawag na may tahimik at nakakatakot na tawa. Biglang nagising si Gao Ying, mabilis ang tibok ng puso dahil sa nakakatakot na mga kaganapan kagabi. Sinuri niya ang kanyang binti, ngunit walang nakitang pinsala. Ganap na gumaling na ito. Binuksan niya ang gallery ng kanyang telepono, pero wala na ang video na na-record niya. Nalilito, iniisip niya na panaginip lang iyon dahil sa pagpupuyat sa pagbabasa ng comics. Habang naghahanda siya para sa kolehiyo, napansin niya ang isang ulat sa balita tungkol sa isang ilog sa malapit na misteryosong natuyo magdamag. Pamilyar ang lugar. Nagulat, pinatay niya ang telebisyon, sinubukang kumbansihin ang sarili na nagkataon lang iyon, at umalis. Sa labas, sinalubong siya ni Tio Guan, at inalok ng isa pang marangyang kwarto. Tumanggi siya, sinasabing sa dormitoryo na lang siya mag-check-in. Sa akademya, sinabihan siya na puno na ang dormitoryo. Sa kanyang pagkadismaya, ibinalik siya sa parehong hotel. Dahil nagdududa, hinarap niya ang mga tauhan, inakusahan silang nakikipagtulungan kay Tio Guan para lokohin ang mga estudyante. Lumabas si Ahua mula sa hotel, pareho silang nahihiyang namumula. Ipinaliwanag niya na kamakailan lang pinalawak ng paaralan ang pagpapatala. Dahil hindi pa handa ang mga bagong dormitoryo, pansamantalang nanunuluyan ng ilang estudyante sa mga kalapit na hotel. Maaari na siyang lumipat sa kanyang dorm bukas. Napagtanto niya na mas matanda sa kanya si Ahua. Nakita niya si Tio Guan na palihim na pumapasok kasama ang kanyang bagahe. Pupunta siya para pigilan siya, pero natigilan nang makita niya ang isang lalaking mapatla ang mukha na lumalabas gamit ang saklay. Agad niya itong nakilala, ang taong sinubukan niyang iligtas mula sa ilog kagabi. Tinanong niya kung nagkita na sila noon, pero malamig na itinanggi ng lalaki. Habang pumapasok siya sa hotel, nagliliwanag ang pasilyo sa berdeng ilaw. Nakatagpo siya ng sarili sa isang malaking bilog ng mahikang kulay crimson. Nawala ang paningin nang biglang bumalik sa realidad si Guan dahil sa boses ng kanyang tiyuhin. Sinabi niya kay Tio Guan na siguro naghahalusinate lang siya. Binabalewala ito ni Tio Guan, pinapagalitan siya dahil sa pagpupuyat. Siguro nervyos lang. Insistent siyang nakakita ng bagwa formation sa mga pulang linya. Nandoon din ang lalaking may saklay. Nangangalit ang lalaki, sinisisi siya sa pagdiin sa kanyang bibig at ilong ng napakalakas na halos mamatay siya sa pagkakapigil ng hininga. Dali-dali niyang ipinaliwanag na ginawa niya lang iyon para tumahimik at ligtas siya. Sumingit si Tio Guan, sinasabing mag-focus sila sa kanilang negosyo. Nagpaalam ang lalaki. Nalilito si Gao Ying kung nananaginip pa rin siya. Pinapaalalahanan siya ni Tio Guan na irehistro ang kanyang ID.
Inabot niya ang kanyang card at nagtungo sa kanyang kwarto. Mag-isa, pinag-aaralan ito ni Tio Guan, malungkot ang mukha. Pinili ng bahay si Gao Ying, 300 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay lumitaw na ang susunod na henerasyon. Nakikinig ang isang negosyante sa kanyang nasasakupan na nag-uulat na muling tumanggi si Tio Guan na magbenta. Iminumungkahi ng nasasakupan na turuan siya ng leksyon, ngunit sumagot ang negosyante, ang negosyo ay dapat gawin sa pamamagitan ng kapwa-benepisyo. Kapag wala ng customer, mapipilitan si Tio Guan na magbenta. Tinanong niya ang babaeng kalahating immortal kung kailangan pa niyang tawagin ang dalawang Panginoon. Bahagyang ngumiti siya. Mag-uumpisa ang lahat ngayong gabi. Sa ibang lugar, isang lalaking nakasuot ng sombrero na gawa sa dayami ang tahimik na nakaupo at pinagmamasdan ang kalangitan sa gabi. Madaling harapin ang 5 palapag sa itaas. Ang tunay na problema ay nasa 18 palapag na nakatago sa ilalim ng lupa. Kung madyay gising ang mga nakalimbag sa ibaba, mawawalan silang lahat ng ulo. Samantala, si Gao Ying ay nakaupo sa kanyang silid at nakatitig sa mga comics sa kanyang telepono. Hindi pa siya nakakapagparehistro para sa unibersidad. Mula nang dumating siya sa hotel na ito, walang magandang nangyari. Gayunpaman, bukas na siya tuluyang lilipat sa dormitoryo. Habang nakahiga siya sa kama, may nakakuha ng kanyang pansin. May lumitaw na maliit na butas sa dingding. Lumapit siya, pero may di nakikitang puwersang humihila sa kanya. Sa isang iglap, nakatayo na siya sa isang malaking bagwa formation, na napapaligiran ng mga pulang kumikinang na linya. Lumalabas ang isang misteryosong lalaki, hawak ang isang brush. Sa isang kibot lang, pinapalipad siya ng lalaki palabas. Nagising siya ng biglaan. Gabi na. Umupo siya, pawisan. Isang kidlat ang nagbigay liwanag sa silid, na nagpapakita ng isang aninong figure sa may bintana. Bago pa siya makari, sinipa siya ng figure sa mukha, na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Isang babaeng may malamig na tingin ang nagutos sa kanya na umalis. Sa ibang bahagi ng hotel, sinisindihan ni Tio Guan ang mga insenso, ngunit pinapatay ito ng hangin mula sa bukas na bintana. Maliliit na proyektil ang lumilipad patungo sa kanya. Mabilis siyang umiwas, habang pinoprotektahan ang isang lumang orasan. Mula sa mga anino, lumitaw ang lalaking may sombrero na gawa sa dayami na may nakakatakot na ngiti. Kinuha ni Tio Guan ang isang anting-anting at binalaan siya na umalis. Sumusulong ang lalaking may sombrero na gawa sa dayami. Ina-activate ni Tio Guan ang anting-anting, naglalabas ng usok, pero itinaas siya ng telekinesis at ibinagsak sa pader. Nakakapit ang kanyang kamay sa pamamagitan ng matalas na puwersa. Ang lalaking may sombrero na gawa sa dayami ay mapanuyang nagkomento, hindi niya inaasahan ang mga gawaing pandaraya mula sa isang matandang tulad niya. Inamin ni Tio Guan na wala siyang kinalaman kumpara sa isang Diyos na katulad niya. Binuksan ng nanghihimasok ang takip na dayami, na nagpapakita ng mga kumikinang na marka. Hinihingi niya ang eliksir ng mahabang buhay sa bagay sa ilalim ng 18 palapag. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, ngumingiti si Tio Guan. Anuman ang nasa ilalim ay hindi maaaring hawakan. Tahim niyang binunot ang isa pang anting-anting. Sa isa pang silid, tahimik na bumagsak ang isang nanghihimasok. Habang sumusulong siya, biglang inatake siya ng isang lalaking nakaitim. Itinapon ni Gao Ying sa pader ng babaeng nanghihimasok. Mabilis siyang bumangon pero umatake ulit siya. Sa sobrang takot, kinuha niya ang kanyang bagahe. Nalalagas ang mga damit. Binabato niya ang mga ito sa kanya, na pansamantalang nagpagulat sa kanya. Nagagalit siya ng husto at hinahabol siya. Tumakbo siya pataas ng hagdan pero nasipa siya papasok sa kwarto ni Ahwa. Sinugod ng babaeng nanghihimasok si Ahwa, pero walang kahirap-hirap niyang pinadala ang babae sa bathtub. Nang mapagtanto na marunong si Ahwa ng martial arts, muling umatake ang nanghihimasok. Ang dalawang babae ay nagpapalitan ng mabilis at malalakas na suntok. Mahusay na hinaharangan ni Ahwa ang mga atake gamit ang Wing Chun habang namangha siyang nanunood, hindi makasabay. Nakalapat sa pader si Tio Guan. Kinuha ng lalaking may sombrero ang kanyang anting-anting at tinusok ang isa pa niyang kamay. Nagguguhit siya ng madugong mga simbolo sa dingding, na nagpapahayag ng kanyang layunin na gawing multo si Tio Guan. Binabalaan siya ni Tio Guan na huwag galitin si Tai Soy.
Tinutukso siya ng lalaking may sombrero na gawa sa dayami. Nasugatan siguro ang Tai Soy. Inaalis niya ang dalawang singsing mula sa mga daliri ni Tio Guan. Naitama ni Ahua ang isang malakas na suntok sa dibdib ng babae, na nagdulot sa kanyang umubo ng dugo. Sinundan niya ito ng mabilis na pag-atake na nagpabagsak sa nanghihimasok sa pader. Mahinahong sinuot ni Ahua ang kanyang balabal habang pinupuri niya ang kanyang lakas. Sa ibang lugar, hinahabol ng lalaking intruder ang itim na lalaking may hawak na nunchako. Ngunit nang matisod siya sa lalaking may sombrero na gawa sa dayami, agad siyang pinatay ng kanyang sariling amo. Nahimatay ang lalaking itim dahil sa pagkabigla. Gamit ang mga singsing, nararamdaman ng lalaking may sombrero ang pasukan sa ika-18 palapag, ngunit napansin niya ang mga pulang linya ng enerhiya na nagmumula kay Gao Ying sa itaas. Napagtanto niya na si Gao Ying ang susi. Narinig ni Ahua at Gao Ying ang ingay. Naramdaman ni Ahua ang intensyon ng pagpatay nang lumitaw ang lalaking nakasuot ng sombrero na gawa sa dayami at sinaksak siya, na nagpabagsak sa kanya. Nakita niya ang mga pulang linya na kumikinang mula kay Gao Ying at naging tuwang-tuwa. Umiiwas si Gao Ying at tumatakbo patungo sa bubungan habang ginagamit ng lalaking may sombrero ng dayami ang telekinesis para ihagis ang mga bagay. Sa bubungan, bumabagsak sa kanya ang mga muebles at mga labi, ngunit nakakagulat na madali niyang binuhat ang isang sofa. Mabilis gumaling ang kanyang mga sugat. Nagtataka siya kung may kapangyarihan siyang nagising. Lumalabas ang lalaking may sombrero, hinahawakan siya sa leeg, at sinisimulang kunin ang pulang enerhiya. Sumisigaw siya habang ang mga pulang linya ay bumababa sa gusali, kumukonekta sa isang malaking figure ng nagniningning na pulang enerhiya sa ilalim ng ika-18 palapag. Si Tio Guan, na malubhang nasugatan, ay nag-aalaga sa kanyang mga sugat at napansin na muling nasusunog ang mga insenso. Nararamdaman niyang nawawala ang kanyang lakas. Sa sandaling mawala na siya ng malay, naglabas ang gusali ng malakas na enerhiya na kulay berde. Isang misteryosong lalaki ang lumitaw at hinawakan sa ulo ang lalaking may sombrero, pinilit siyang palayain si Gao Ying bago ito ihampas sa buong silid. Tinitingnan ni Tio Guan ang larawan ng may seryosong ekspresyon. Ang lalaking may sombrero na gawa sa dayami ay nakagawa ng malaking kasalanan sa paglapastangan sa kanyang mga ninuno. Walang kamatayan ang makatutubos sa kanya. Ang lalaking may sombrero, nanginginig at takot, ay nakilala ang mahiwagang figure at lumuhad bilang pagsuko, kinikilala siya bilang hari ng Xinan. 360 taon na ang nakalipas, lihim na iniutos ng emperador kay Guo Ergio na bumaba sa bundok na Niu para sa isang banal na misyon. Ang napiling general ay binigyan ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan na may kakayahang kontrolin ang mahalagang enerhiya ng langit at lupa. Tandaan siya ng kasaysayan bilang hari ng Xinan. Sa kasalukuyan, nakaluhod ang lalaking may sombrero sa harap ng muling nabuhay na hari, nanginginig habang humihingi ng paumanhin at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sinasabi niyang nasugatan niya ang isang tao nang hindi sinasadya. Malamig na inutusan siya ng hari na umalis. Gumaan ang pakiramdam, yumukod ang lalaking may sombrero at nagsimulang umatras. Mahinang sinasabi ni Gao Ying na nagsisinungaling siya. Sinadya niyang subukang kainin siya. Nang marinig ito, tinanggal ng lalaking nakasuot ng sombrero ang kanyang pagpapanggap at inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Bagaman nagpapakita siya ng paggalang sa hari, hindi siya maaaring umalis na walang dala. Nakaasa ang kanyang kaligtasan dito. Nagmamadaling lumapit siya kay Gao Ying sa sobrang desperasyon. Mabilis na nakialam ang hari, pinutol ang ulo nito gamit ang isang kamay lamang at itinapon ang katawan nito mula sa bubungan. Ang anyo ng lalaking may sombrero na gawa sa dayami ay naglaho sa berdeng liwanag. Isang nag-iisang kulay crimson, baluktot na kuko ang bumagsak sa lupa. Habang bumabilang ang hari sa nagulat na si Gao Ying, isang matalas na patpat ang lumipad patungo sa kanila. Madaling nahuli ito ng hari. Mula sa anino ay lumabas ang isang bagong umaatake. Ang putol na ulo ng lalaking may sombrero ay nakakabit na ngayon sa katawan ng lalaking nanghihimasok. Nilalay ng nilalang ang hari, sinasabi ang kanyang titulo bilang Panginoon ng Langit. Tinutukso niya na baka nakahina sa kanya ang mga nangyari kagabi sa gitnang kapatagan. Hindi makapaniwala si Gao Ying sa nakikita niya. Buhay pa rin kahit papaano ang lalaking may sombrero na gawa sa dayami.
tumatawa ang nilalang sa kanyang kawalan ng paniniwala. Minsan na siyang naghangad ng kamatayan, ngunit isang nananatiling pagnanasa ang nagpanatili sa kanya sa mundo. Tiyak na tadhana na makaligtas siya ngayon. Ang kanyang kanang braso ay nagiging isang magaspang na sibat na buto. Nagpaputok siya ng sunod-sunod na mga sibat na buto patungo sa kanila. Pinoprotektahan ng hari si Gao Ying, gumagalaw ng napakabilis habang nililihis ang mga atake at matapang na sumasagot. Nangungot siya ang umaatake na si Gao Ying ay tiyak na may malaking kahalagahan para sa makapangyarihang hari upang gawin ang lahat ng ito para lamang protektahan siya. Patuloy ang pag-atake ng umaatake, naghahadges ng mga sibat na buto at mga tinak. Patuloy siyang pinipigilan ng hari at pinoprotektahan si Gao Ying. Sa isang malakas na suntok, nagbigay ang hari ng nakakawasak na suntok na nagpabagsak sa umaatake. Gayunpaman, mabilis na bumangon muli ang umaatake. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng maliliit na tinak ng buto na lumulutang sa hangin bago tumama kay Gao Ying. Sa sandaling malapit nang tumama ang mga tinak, biglang naglaho ang hari at muling lumitaw sa likod ng umaatake, agad itong pinigilan. Ang mga lumulutang na tinak ay nagyayelo sa kalagitnaan ng hangin at nagiging abo. Nang mapagtanto ang kanyang pagkatalo, nagmamakaawa ang umaatake para sa awa. Ipinaliwanag niya na pinatay ang kanyang pamilya ng isang lalaki na gumamit ng Tai Sui Dingzin, isang sinumpaang artipakto na nagdala sa kanya sa kasalukuyang anyo niya bilang demonyo. Nang marinig ito, itinigil ng hari ang kanyang pag-atake at pinalaya siya. Lumipat ang tagpo sa isang nayong natatakpan ng nyebe noong nakaraan. Sa loob ng isang madilim na bahay, nakahimlay ang isang bangkay sa kabaong, natatakpan ang mukha. Pumasok ang isang matandang babae, may anhing nagsasalita tungkol sa kung paano siya nagmakaawa sa isang immortal para sa gamot upang iligtas ang kanyang naghihingalong anak. Bumalik ang kanyang anak na may kakaibang gamot, ang Tai Sui Dingzin, na sinasabing nagbabalik ng buhay at kamatayan. Sinusunod ang mga tagubilin, inilagay niya ang gamot sa dibdib ng kanyang anak, tinusok ito ng pilak na karayom, at naghintay ng 7 araw bago ito alisin sa hating gabi. Sa ika-7 gabi, nagising ang binata sa loob ng kabaong. Puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Nang ilabot, nakita niya ang buong pamilya niya na nakahandusay na patay, kasama na ang kanyang ina na nakahawak sa pilak na karayom. Tumingin siya pababa at nakita ang isang kumikinang na pulang marka sa kanyang dibdib. Sa tunog ng isang malayo na gong, naghihila-hila siyang lumabas ng bahay patungo sa manyebeng kagubatan. Walang katapusang naglakbay siya mula noong gabing iyon, sinumpa at nag-iisa. Sa kasalukuyan, inilagay ng hari ang kanyang kamay sa ulo ng sinumpaang lalaki. Pareho silang nawala sa paningin ni Gao Ying. Nalilito siya at nag-aalala kung saan sila nagpunta. Sa susunod na sandali, muli silang lumitaw sa loob ng Bagua Formation sa ilalim ng gusali. Marahas na umiikot ang mga pulang linya. Ang sinumpaang lalaki ay tumatawa sa tuwa, naniniwalang sinasala niya ang banal na enerhiya. Ngunit hindi nagtagal, ang kanyang kagalakan ay naging takot nang humigpit ang mga pulang linya sa paligid niya, na nag-aalis ng kanyang lakas ng buhay. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang katawan ay kumukupas at nagiging tuyong balat, walang buhay sa ilalim ng pulang liwanag. Mamaya ng gabing iyon, nahulog ang kanyang pinutol na ulo mula sa bubong, na ikinagulat ang negosyanteng nasa ibaba na kasabwat niya. Sa bubungan, magkasamang nakatayo sina Gao Ying at ang hari nang dumating si Tio Guan. Nang hihina sa emosyon, sumugod si Tio Guan, niyakap ang sinaunang hari na may luha ng kagalakan. Hindi nagtagal, sumali na rin sa kanila si Ahua. Hindi siya nasaktan. Ipinaliwanag niya na pagkatapos magkamalay, pareho silang nagising ng babaeng nanghihimasok. Nang subukang tumakas ng nanghihimasok sa bintana, ibinato ni Ahua ang kanyang tsinelas, na nagdulot ng pagbagsak niya mula sa ika-5 palapag. Gao Ying ay nakatitig lang sa kawalan ng paniniwala. Ilang sandali pa, dumating ang lalaking itim, hawak ang nunchako, at gumagawa ng mga pose na parang si Bruce Lee. Pero hindi nagtatagal ang ginhawa. Biglang muling lumitaw ang umaatake, na ngayon ay nakakakilabot na muling nabuhay. Dumaan siya sa katawan ng negosyante at itinanam ang matalas na tinak ng buto sa leeg ni Gao Ying. Agad na tumugon ang hari, hinawakan sa leeg ang umaatake. Hinawakan ni Tio Guan si Gao Ying para pigilan ang pagdurugo. Nagpanik ang lalaking itim, hindi sigurado kung ano ang gagawin.
Sa isang kidlat, inilabas ng hari ang isang malakas na atake na ganap na nagpaburr sa umaatake. Ang pilak na karayom sa kanyang dibdib ay nagiging abo. Habang nagngangalit ang bagyo sa itaas, mahinang ipinipikit ni Gao Ying ang kanyang mga mata. Nanghina ang katawan niya sa mga bisig ni Tio Guan. Mahinang sinubukan ng umaatake na tumawag sa isang phone booth. Iniulat niya na malubhang nasugatan siya ng hari at humihingi ng tulong. Gayunpaman, malamig na tumanggi ang tao sa kabilang linya. Hindi siya karapat-dapat sa isa pang kuko ng Tai Soy. Natapos ang tawag ng walang emosyon. Samantala, pinapanood ng tumatawag ang isang puting ibon na nakulong sa loob ng hola. Lahat ay may sariling kapalaran, katulad ng ibong nakatakdang mabuhay sa pagkakulong at ng piniling isa na nakatakdang mamatay sa harap ng isang makapangyarihang nilalang. Habang pinapakain niya ang ibon, napansin niyang kailangan pa ng mas maraming oras para sa pagsasanib ng Tai Soy. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang ibon ay tumutuka sa kanyang palad sa halip na sa mga butil. Sa ibang lugar, nagising si Gao Ying at nakita ang sarili na muli sa loob ng porma sayon kasama ang hari. Hinahawakan niya ang kanyang leeg sa pagkalito, nagtataka kung patay na siya. Sinabi ng hari na hindi niya kaya at hindi kailanman mamamatay. Ipinaliwanag ng hari ng Zinan kay Gao Ying na, ayon sa sinaunang paniniwala, sinumang kumain ng Tai Soy ay maaaring magkaroon ng immortalidad, gun, at mahabang buhay. Gayunpaman, walang tunay na nakakaalam kung saan nagmula si Tai Soy, kung ito ba ay mula sa mga patay. Napagtanto ito ni Gao Ying mula sa nakakatakot na aura na nakapaligid dito. Pinupuno siya nito ng takot. Ibinunyag ng hari na ang Tai Soy ang nagbalik sa kanya sa buhay. Gulat na nakinig si Gao Ying habang lalo niyang ipinaliwanag na noong nakaraang gabi sa Central Plains, malamang na nalibing siya sa ilalim ng lawa kung hindi dahil sa kapangyarihan ni Tai Soy. Pagkatapos ay naunawaan niya na ang naranasan niya noong gabing iyon ay hindi panaginip. Sinabi ng hari sa kanya na binago ng Tai Soy ang kanyang katawan at binuhay siya, na ginagawa siyang bahagi mismo ng Tai Soy. Bagaman nahihirapan siyang maniwala sa kanyang naririnig, hindi niya maintindihan kung paano siya nabuhay nang hindi niya namamalayan. Bakit pinili ni Tai Soy na iligtas siya? Sinabi ng hari sa kanya na dahil siya ang pinili ng Tai Soy bilang buhay na sakripisyo. Mas lalo siyang natakot sa pagtuklas na ito. Gusto niyang tanggihan ang Tai Soy aura na nakapaligid sa kanya. Sa kabila ng pagtutol niya, iginigit ng hari na natutuwa talaga si Tai Soy dahil nakakonekta na siya rito. Kaya naman malapit lang siya sa kanya. Si Gao Ying, na walang interes at nababagabag, ay nagpas siyang umalis. Naisip niya na bumalik sa paaralan kinabukasan. Gayunpaman, binabalaan siya ng hari na hindi siya makakatakas dahil ang lugar ay pag-aari na ni Tai Soy. Hindi pinansin ang babala, inimpake niya ang kanyang mga gamit at sinubukang umalis kinabukasan. Sa una, nakahinga siya ng maluwag nang makalabas siya ng malaya at mabilis na tumakbo kasama ang kanyang bagahe. Pero bago pa man siya makalayo, bumagsak siya. Ang aura ng Tai Soy ay tumataas mula sa kanyang mga binti, na nagpipilit kay Tai Soy na muling lumitaw sa harap niya. Paralisado sa takot, hindi siya makatayo. Kahit pagkatapos noon, patuloy pa rin siyang nagtatangkang tumakas araw-araw, ngunit bawat pagtatangka ay nabibigo dahil patuloy na lumilitaw ang Tai Soy aura. Frustrated at desperado, bumalik siya sa hari, nagrereklamo tungkol sa pagkakulong. Gayunpaman, walang solace yung inaalok ang hari. Galit na galit, lumabas siya sa ulan, desididong subukan muli. Habang naglalakad siya sa ilalim ng bagyo, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang telepono, ngunit bago pa niya ito masuri, muling lumitaw ang Tai Soy aura. Nabuwal siya sa sakit, hindi makagalaw, at itinapon ang kanyang telepono sa tabi habang bumubuhos ang ulan dito. Habang nakahandusay siya sa lupa na naghihirap sa sakit, may lumitaw na may hawak na payong, na nagpoprotekta sa kanya mula sa ulan. Nang tumangala siya, napagtanto niyang ang hari pala yon. Inabot sa kanya ng hari ang isang anting-anting. Tinatawag itong Tai Soy Soul Gathering Talisman, na kayang panatilihing buhay ang kanyang katawan at payagan siyang ligtas na lumabas ng bahay. Sinusubukan siyang babalaan ng hari tungkol sa isang mahalagang bagay patungkol sa anting-anting, ngunit si Gao Ying, na labis na natuwa sa balita, ay hindi na naghintay para makinig. Sa halip, niyakap niya ang hari bilang pasasalamat at pinasalamatan ito sa kabaitan nito.
Nangako siyang babalik sa hotel kapag natapos na niya ang kanyang ulat. Nang pinapanood siyang paalis, hindi makapagsalita ang hari. Pagkaalis niya, nakarating siya sa lugar malapit sa kanyang paaralan at huminto upang mag-isip kung paano niya maiiwasan ang pagbabalik sa hotel. Habang nakatayo roon, napansin niya ang isang bandila sa kalapit na pader. Habang binabasa niya ito, naaalala niyang may pagkain siya sa kanyang bag. Kinakain niya ito habang umaasang sa wakas ay malaya na siya sa sumpa ni Tai Soy. Pagdating niya sa paaralan, sinulat niya ang kanyang ulat at mamaya ay bumisita sa kalihim upang humiling ng leave of absence. Sumasang-ayon ang kalihim. Gumaan ang pakiramdam niya. Kailangan niya ng oras para harapin ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos lang umalis sa paaralan, pumunta siya sa isang print shop at humiling na magpalimbag ng 100 kopya ng anting-anting. Plano niyang tuluyang huminto sa pag-aaral dahil alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay. Mamaya, tahimik siyang sumakay ng bus habang nagpapaalam sa kanyang paaralan. Habang gumagalaw ang bus, sumandal siya at nakatulog. Gayunpaman, isang lalaking dumaraan ang naglalabas ng kakaibang presensya na nagudyok sa kanyang mga likas na kaalaman, na nagpagising sa kanya ng biglaan. Biglang nagpakita muli ang Tai Soy aura, tumubo ang mga pakpak mula sa kanyang kamay. Sinusubukan nitong atakehin ang matandang lalaking nakaupo sa malapit. Nagsusumikap siya ng husto upang pigilan ito hanggang sa tuluyan niyang mapigilan. Sa akala niyang tapos na, muling sumabog ang mga pakpak mula sa kanyang baywang at halos lumunin ang matandang lalaki. Mabilis niyang hinawakan ang mga pakpak at idiniin ang mga ito sa bintana ng bus sa itaas ng ulo ng lalaki. Ang matandang lalaki, na hindi makita ang mga pakpak, ay nagulat, sa pag-aakalang agresibo siya sa kanya. Nang mapagtanto ang pagkakaintindihan, dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, inihayag ng boss ang susunod na hinto. Bumaba siya kaagad. Pagkababa sa boss, nagmamadaling pumasok siya sa isang kalapit na gusali at nagtago sa palikuran, desididong harapin ang Tai Soy na nabubuo sa kanyang katawan. Gayunpaman, lumalala ang sitwasyon habang hindi mapigil ang lumalaki ang mga pakpak, sinasakop ang kanyang katawan at umaabot hanggang sa kisame, kahit na pinuputol ang kuryente ng gusali. Narinig ng isang matandang tagalinis ang kaguluhan at sinubukang tumulong, kahit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa lalaki na lumayo, pero nagpumilit ang lalaki at pilit binuksan ang pinto, at nagulat sa nakita niya. Habang sinusubukan niyang tumakas, humahampas ang mga pakpak ni Tai Soy at nahuhuli siya. Lahat ng mga pakpak ng Tai Soy na lumitaw sa paligid niya ay gawa pala ng hari. Lihim siyang sumunod sa kanya sa gusali at sinadyang magpakita ng mga pakpak bilang paraan upang subukan ang tunay na lakas at reaksyon ng kapangyarihan ni Tai Soy sa loob niya. Gayunpaman, nang atakihin ng mga pakpak ang inosenteng tagalinis, agad na nakialam ang hari. Pinutol niya ang koneksyon sa pagitan ng mga pakpak at ng matandang lalaki, na nagbigay daan sa lalaki na makatakas ng walang pinsala. Matapos masaksihan kung gaano siya nagdusa dahil sa impluwensya ni Tai Soy, sa wakas ay nagpa siya ang hari na palayain siya mula sa paghihirap. Hindi nagtagal, dumating din sa pinangyarihan ang kalbong lalaki mula sa hotel. Upang takpan ang nangyari, sinabi niya sa takot na tagalinis na may pelikulang kinukunan sa gusali. Lahat ay bahagi ng produksyon. Pagkatapos ay pinayuhan niya ang lalaki na magpahinga na lang sa buong araw. Ang hari, sa kabilang banda, ay nauunawaan na ang pag-iwan sa dambana ni Tai Soy nang masyadong matagal ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng katawan ng isang tao, ngunit napansin niya na kakaiba ang kaso ni Gao Ying. Sa kabila ng pansamantalang pagbagsak, nagagawa pa rin niyang mabuhay. Binalik siya ng hari sa dambana upang mapanatag ang kanyang kalagayan. Samantala, ang misteryosong lalaki na dumaan sa kanya kanina sa bus ay nakita ngayon sa malapit, nakatayo sa bubungan ng isang gusali malapit sa Tai Soy Shrine, tahimik na sinusuri ang sitwasyon. Sa tunog ng kampana sa loob ng isang sagradong dambana, si Yidong, ang parehong lalaking nakita kanina at kilala bilang Tai Soy ng Zhongyuan, ay nagpalaya sa selyo na inilagay doon. Lumapit sa kanya ang isang babae. Hinihiling niya ang tulong nito sa pagbasag sa selyong hawak niya, nangangakong ibibigay sa kanya ang impormasyong hinahanap nito kapalit nito. Samantala, si Gao Ying, na nahimatay kanina, ay muling nagkamalay nang simulan siyang guluhin ng presensya ni Tai Soy.
Nalilito at nag-aalala, tinanong niya ang hari kung bakit nagpapakita pa rin si Tai Soy, sa kabila ng talisman na ibinigay sa kanya. Ipinaliwanag ng hari na ang kapangyarihan ng anting-anting ay tatagal lamang ng 3 oras at may limitadong buhay. Binalaan niya si Gao Ying na kapag nawala ang bisa ng anting-anting, malaki ang panganib sa kanyang katawan at kaluluwa na masunog. Nang marinig ito, natakot siya at nagmakaawa para sa ilang karagdagang anting-anting. Gayunpaman, hindi pinansin ng hari ang kanyang kahilingan at umalis. Sinubukan niya ulit, sinasabing kailangan niya ng isa para lang makabili ng prutas at merienda sa palengke. Ngunit pinawalan siya ng hari, sinasabing huwag na siyang mag-abala. Sa kabila ng panganib na kinakaharap niya, sinisikap niyang maabala ang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng manga. Gayunpaman, sa kaibuturan niya alam niyang hindi lang siya pwedeng manatili sa bahay at maghintay ng kamatayan. Kailangan niyang humanap ng paraan para makakuha ng mas maraming anting-anting. Pagkatapos mag-isip-isip, huminto siya sa pagbabasa at nagpasya na imbestigahan ang kanyang paligid. Habang naghahanap sa ilalim ng kanyang kama, natuklasan niya ang isang nakakatakot na larawan ng lalaking lumitaw na sa kanyang silid kanina. Nagtataka at hindi mapalagay, iniisip niya kung anong uri ng masasamang gawa ang maaaring nagawa ng lalaking nagngangalang Guating. Habang patuloy siyang naghahanap sa paligid, nakita niya ang isang maliit na selyadong papel sa sahig. Pagbukas niya, nakita niya ang isang mapa sa loob. Desidido siyang alamin ang kahulugan nito, kaya iniwan niya ang hotel kasama ang kanyang anting-anting at sinundan ng mapa, na nagdala sa kanya sa isang kilalang gusali sa Nanting Village. Binanggit ng kakilala niyang si Andy na isa ito sa pinaka-iconic na lugar sa lugar. Nang suriin niyang mabuti ang gusali, napansin niya na ang simbolo sa mapa ay tumutugma sa sagisag sa kanyang talisman, na nagpapahiwatig ng posibleng koneksyon. Pagkatapos ay naaalala niya ang babala ng hari. 3 oras lang ang bisa ng anting-anting. Sinusuri ang oras na pagtanto niyang lagpas na sa 10:00 ng gabi. Mayroon na lang siyang wala pang 1 oras bago ito ma-expire. Agad-agad, sinimulan niyang hanapin ang lugar para sa mga bakas. Habang hinahaplos niya ang pader ng gusali, biglang lumitaw ang mga pakpak ng Tai Soy, umiikot sa paligid ng logo na nakaukit sa pader. Nagulat, mabilis niyang inilayo ang kanyang kamay. Biglang nawala ang mga pakpak. Nang mapagtanto na may kahalagahan ng simbolo, nagmamadaling bumalik siya kay Andy at humingi ng tulong, umakyat sa tuktok ng gusali. Bagaman nag-aatubili noong una, pumayag din sa huli si Andy matapos ang paulit-ulit na kahilingan. Nang makarating siya sa bubungan, hinawakan niya ulit ang logo para imbestigahan kung ito ay isang uri ng pampasabog o mekanismo. Sa pagkakadikit, sumasabog ang Tai Soy aura, binabaha ang paligid ng kumikinang na pulang liwanag. Siya lang ang makakakita nito habang si Andy ay walang kamalay-malay sa nangyayari. Habang sinusubukan niyang ilayo ang kanyang kamay mula sa kumikinang na logo, buong lakas na nagsimulang umuga ang buong gusali. Ang parehong kampana na tumunog kanina ay muling nag-echo sa hangin. Ilang sandali pa, nagsimulang bumuka ang lupa sa ilalim nila. Ang gusali ay nagsisimulang tumaas mula sa pundasyon nito na parang binubunot ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagpanik si Andy, napagtanto na may ginawa si Gao na tiyak na nag-trigger sa kaganapan. Pareho silang mahigpit na kumapit sa isang haligi sa pag-asang makaligtas, ngunit hindi nagtagal ay gumuho ang istruktura, na nagdulot sa kanilang dalawa na mahulog sa isang kalapit na ilog. Nahirapan sila sa malakas na agos ng tubig hanggang sa mahayla sila sa isang nakatagong silid na gawa lamang sa bato. Si Gao ang unang nakabawi ng lakas at tumangala upang makita ang malalaking bato na bumubuo sa kisame sa itaas ng tubig, na nagpapakita kung gaano kalalim sila nahulog. Napagtanto niya na dapat nasa ilalim sila ng lumang arko. Hindi nagtagal, nagkamalay si Andy, ubo ng ubo at naghahabol ng hininga. Mabilis siyang tinulungan ni Gao makatayo at sinuri kung okay lang siya. Magkasama, sinimulan nilang hanapin ang daan palabas sa ilalim ng lupa. Sa kalaunan, nakahanap sila ng isang daanan na may mga nakasulat na nakainsultong salita na nakaukit sa mga pader. Habang binabasa niya ang mga ito, hinala niya ay nakatuon ang mga ito sa iisang lalaki na nagngangalang Guuting. Muli, nagtataka siya kung sino talaga ang taong ito. Habang naglilibot, sinubukan ni Andy gamitin ang kanyang telepono para maghanap ng impormasyon online,
ngunit nagulat siya nang makitang halos agad na naubos ang baterya nito. Hindi mapalagay, tinanong niya si Gao kung may ibang tao pa sa silid kasama nila, ngunit binaliwala ito ni Gao, iginigiit na mag-focus sila sa paghahanap ng paraan upang makalabas. Habang patuloy silang naglalakad, biglang sumabog ang isang liwanag sa kadiliman. Nang hindi alam kung ano ito, pareho silang naghanda para lumaban. Mula sa liwanag, isang misteryosong lalaki ang lumitaw at nagsimulang makipag-usap sa kanila. Bago pa man nila maintindihan ang sitwasyon, isang grupo ng mga immortal ang nagpakita at sumugod sa kanila. Si Andy, na kilala rin bilang Huazai, ay lumaban, sinipa ang ilan sa kanila, ngunit sa kanyang pagkabigla, muling bumangon ang mga immortal na walang pinsala. Nang mapagtanto nilang hindi sila mananalo, tumalikod siya at sigaw at tumakbo para iligtas ang kanilang buhay. Sumali sa kanila ang mahiwagang lalaki. Lumalakas ang habulan habang papalapit ang mga immortal. Sa desperado, binilisan ni Andy ang pagpapatakbo. Sinundan siya ng estranghero, iniwan si Gao sa likod. Pakiramdam na pinagtaksilan at pagod na pagod, bumagsak siya sa lupa, hindi na makapagpatuloy. Mabilis siyang pinalibutan ng mga immortal at naghandang umatake. Sa sandaling iyon, bumalik si Andy at ang lalaki, sinipa ang mga umaatake upang iligtas siya. Sa isang sandali, naisip niya na dumating sila para tulungan siya, ngunit bago pa siya makarik, tumakbo na naman sila sa ibang direksyon. Nalilito at natatakot, nakita niya ang mas maraming immortal na lumalabas mula sa kabilang panig ng daanan, na nagtulak sa kanya na bumangon at muling tumakbo kasunod nila. Sa kalaunan, dinala sila ng lalaki sa dulo ng isang tunnel at sinabing may nakatagong pasukan doon. Bagaman walang makikitang pintuan, iginigit niya na may mekanismong nakapaloob sa pader. Maingat na sinuri ni Gao ang lugar at natuklasan niyang tama ang lalaki. May nakatagong istruktura talaga sa loob ng bato. Habang sinusubukan nilang alamin ang mekanismo sa dingding, biglang muling nagpakita ang mga immortal. Sa pagkakataong ito, nakulong sila sa isang dulo na walang daan palabas. Kumalat ang takot sa kanila habang dahan-daang papalapit ang mga immortal. Sa tensyonadong sandaling iyon, may naramdaman si Gao sa pader at napansin ang pamilyar na kumikinang na simbolo. Mabilis na kumilos, inilagay niya ang dalawang kamay sa bagay habang nakatuon ang mga mata sa papalapit na mga kaaway. Walang babala, bumukas ang isang malaking pinto ng bitag sa ilalim ng mga immortal. Lahat sila ay nahuhulog dito, nawawala sa kadiliman sa ibaba. Nakahinga ng maluwag sina Gao at Andy, nang mapagtanto nilang nakaligtas sila sa kamatayan. Sinabi ng misteryosong lalaki sa kanila na may isa pang nakatagong daanan malapit. Siya ang nagdadala sa kanila doon. Pagpasok nila, napapaligiran sila ng ganap na kadiliman. Ilang sandali pa, binuksan ng lalaki ang flashlight na dala niya at sinimulang gabayan sila ng mas malalim sa ilalim ng lupa. Nagulat si Andy sa pagiging pamilyar nito sa lugar, at nagsimulang magtaka kung paano tila alam ng lalaki ang bawat sulok ng gusali. Sa kalaunan, nagpakilala ang lalaki bilang si Leonardo da Vinci, isang arkeologong dumating upang pag-aralan ang sinaunang Gargia clan. Habang nagpapaliwanag, napansin ni Leonardo ang isang kakaibang sagisag sa dingding at tinawag ang kanilang pansin dito. Agad nakilala ni Gao ang pattern. Iyon din ang simbolong nakikita niya saan man, kahit hindi niya alam na konektado ito sa angkan ng Gargia hanggang ngayon. Nagtataka, tinanong niya kung ano ang kinalaman ng angkan sa lugar. Ipinaliwanag ni Leonardo na nakatayo sila sa loob ng dating Nanting Village. Lalo pang naguluhan si Gao. Nilinaw ni Leonardo na ang gusaling nasa ilalim ng lupa ay talagang ang tunay na Nanting Village. Ipinaliwanag niya na noong matagal ng panahon, ang buong lungsod ay nabuhay na inilibing sa panahon ng isang malaking sakuna, na naging sanhi upang ito ay maging isang guho sa ilalim ng lupa. Ayon kay Leonardo, naganap ang trahedyang ito noong panahon ng paghahari ng ikalawang hari ng Jenin, si Guayri Hiyinting. Nang marinig ni Gao ang pangalan, hindi siya mapalagay at nagtanong kung bakit tila umiikot ang lahat sa lalaking iyon. Ipinaliwanag ni Leonardo na si Guayriha, na kilala rin bilang Guating, ay bantog sa pagpatay sa kanyang kapatid, sa kanyang pamilya, at maging sa paglilibing ng buhay sa kanyang mga tao upang makuha ang trono. Ang ilalim ng lupa na kinatatayuan nila ngayon ay tinatawag na Gathering Spirit Altar, na itinayo sa ibabaw ng mapaghiganting kaluluwa ng mga pinaslang niya. Nang marinig ito, labis siyang naguluhan,
nahihirapang maniwala na ang parehong hari na kanyang nakilala noon ay maaaring responsable sa ganitong kalupitan. Ang mga alaalang ibinahagi niya sa hari ay nagpapahirap tanggapin ito. Napansin ni Leonardo ang pagkalito niya at ipinaliwanag na ang motibo ng hari ay higit pa sa trono. Mas malaki pa ang kanyang ambisyon. Bago pa man maipahayag ni Leonardo kung ano ang ambisyong iyon, nanginginig ang hangin. Ang hari mismo ay nagpakita sa kanila, nakaharap sa dalawang immortal. Sa kanilang pagkabigla, tinawag ng hari ang dalawang immortal na kanyang mga kapatid. Ibinalik nila ang kanilang mga espada, yumuyuko sa harap niya bilang tahimik na paggalang. Isang malaking simbolo ng Guayriha ang kumikinang sa kisame. Lahat ay nakatingala rito. Ikinukwento ng arkeologo ang alamat ng dakilang Sai at ang lugar ng kapanganakan nito, ang Yinjin, isang lupain ng walang hanggang kadiliman. Upang makuha ang dakilang Sai, kailangang tiisin ang matinding emosyon tulad ng sakit, galit, at puot upang supulan ang kapangyarihan nito. Ikinukwento ng istorya kung paano pinalaki ng hari ng Jinan ang halimaw na si Tai Sui, Yinting, sa pamamagitan ng pag-aalay ng napakaraming buhay, na ginawa itong nilalang ng impyerno. Gayunpaman, naniniwala ang arkeologo na mas komplikado ang kwento. Minsan sinubukan ng hari na turuan ang halimaw ng sining ng reinkarnasyon. Samantala, nakikipaglaban ang hari ng Jinan sa dalawang napakalaking estatwa ng tagapagbantay sa pasukan ng templo. Iniiwasan niya ang kanilang mabibigat na atake, at bumabagsak sa tubig sa ibaba. Nakita niya ang isang bukas na pintuan at dali-daling tumakbo patungo doon, ngunit walang tigil na umaatake ang mga estatwa at pinilit siyang umatras. Sa maikling sandali, naaalala niya ang kanyang pagkabata, noong naglalaro pa siya kasama ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid. Sa kasalukuyan, isa sa mga gargoyle ang sumugod sa kanya. Iniiwasan niya ang atake at naghahanda para sumugod ngunit nag-atubili, na nagbigay ng pagkakataon sa gargoyle. Isang malakas na suntok ang nagpabagsak sa kanya sa pader ng bato. Bumangon siya nang may determinasyon at ginamit ang kanyang pamamaraan sa mata upang makita ang lampas sa pasukan. Nakita niya sa unahan si Gao Ying at ang iba. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sibat, tahimik na humihingi ng paumanhin sa kanyang mga kapatid sa impyerno, ang mga gargoyle, bago sumugod pasulong. Nagiging mabangis ang kanyang mga galaw habang nakikipagbanggaan siya ng harapan sa mga gargoyle. Ang kanyang sibat ay tumatama sa bato sa isang marahas at desperadong labanan. Iminumungkahi ni Gao Ying na gamitin ang sandaling ito upang kumpirmahin sa hari ng Jinan kung totoo ang kwento ng arkeologo. Pero iginigiit ng arkeologo na ang hari ng impyerno ay talagang espiritu ni Yinting. Nagulat sina Gao Ying at Andy. Si Gao Ying, na bigo, ay itinuturo na bilang isang siyentista, ang arkeologo ay dapat magsalita ng may katwiran, hindi batay sa pamahiin. Hindi pinansin ang sinabi, pinaganya ng arkeologo ang isang nakatagong mekanismo na nagbukas ng bagong daanan. Sa loob, makikita ang isang malaking pader na natatakpan ng kakaibang mga pattern. Ipinaliwanag niya na libu-libong taon na ang nakalipas, bumaba sa mundo si Tai Sui kasama ang napakaraming meteorites. Isang dakilang bayani noon ang gumamit ng mga meteorite na iyon upang bumuo ng kulungan at selyuhan ang nilalang. Mamaya, isang higanteng rock pagoda ang itinayo sa paligid nito. Ang mga disenyo sa dingding ay nagtatala ng kasaysayan ng templo ng Gua Heijia at ng alamat ni Tai Sui. Ayon sa sinaunang teksto, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, dumating si Tai Sui upang sirain ang mundo. Ngunit nagawa ng mga demonyo at masasamang espiritu na patayin ito, na nagpanumbalak ng kapayapaan sa lupain. Naaalala ang kanyang pakikipagtagpo sa hari ng Jinan sa Baguda Shrine, nagtataka si Gao Ying kung si Guating nga ba ang tinatawag na lalaki ng langit. Ang arkeologo, na inis sa tanong, ay halos sinuntok si Gao Ying, ngunit pinigilan ang sarili. Sinisinaga niya ang kanyang flashlight sa isa pang ilustrasyon sa dingding at ipinaliwanag na si Yingting ay kilala bilang isang walang awa at taksil na lalaki. Imposible para sa kanya na maging lalaki ng kalangitan. Gayunpaman, nahihirapan pa rin si Gao Ying na tanggapin ito. Naaalala niya kung paano siya minsan sinagip ng hari ng Jinan. Nagsisimula siyang maghinala na baka may hindi pagkakaunawaan. Sa parehong oras, patuloy pa rin ang labanan ng hari ng Jinan laban sa mga gargoyle.
Sumusulong siya at halos matusok ang mata ng isa sa kanyang sandata, ngunit huminto siya. Hindi niya kayang ipasok ang huling suntok. Habang gumaganti ang nilalang, tumalon siya pabalik para maiwasan ito at mabilis na inaktibo ang isang pormasayon ng pagtatali. Ang bilog ay nagkukulong sa mga gargoyle na nakikipaglaban upang makalaya. Sa isang determinadong ekspresyon, pinagkikiskis niya ang kanyang mga kamay. Isang malakas na puwersa ang nagbasag sa dalawang gargoyle laban sa isa't isa, sa wakas ay tinalo sila. Naging tensyonado ang grupo ni Gao Ying habang pumapasok sila sa isang madilim na silid na may nakahanay na mga nakatayong bangkay ng babae, nakasuot ng pula. Kalmadong sinabi ng arkeologo sa kanila na huwag mag-alala. Mga bangkay lang sila. Nauna siyang naglakad, sinasabing noong matagal ng panahon, pumatay si Tai Soy ng napakaraming tao at pinili ang isang batang babaeng nagngangalang Biyulinhua upang maging asawa niya. Bilang sakripisyo, pinatay niya si Tai Soy. Ang pagkamuhi at takot ng mga biktima ay naging sumpa na nakapalibot sa mga bangkay na ito. Maingat na sinusundan ni Gao Ying at Andy. Mabagal at maingat ang kanilang mga hakbang. Hindi nila napansin na bahagyang gumagalaw ang isa sa mga bangkay sa likod nila. Muling sinisiguro sila ng arkeologo. Walang panganib hanggat hindi hinahawakan ang mga bangkay. Biglang may naramdamang lamig si Gao Ying. Tumingon siya at nakita ang mga bangkay na nakaharap na sa kanila. Nakabuka ang mga bibig na nagpapakita ng matatalim na pangil. Sa parehong oras, nakatagpo ang hari ng Jinan ng katulad na figure. Isang bangkay ng babae ang lumulutang sa harap niya, kumikinang ang tiyan. Malakas siyang umatake, na nagtutulak sa kanya sa labanan. Samantala, tumatakas ang grupo ni Gao Ying pababa ng pasilyo. Hinihiling niyang malaman kung ano ang nangyayari. Insist ng arkeologo na manatiling kalmado sila at maniwala sa siyensya. Hindi maaaring umiral ang mga multo, ngunit hinahabol sila ng mga bangkay. Ang kanilang kumikinang na tiyan ay naglalabas ng mga pagsabog ng enerhiya na sumasabog sa paligid nila. Naiwasan ni Gao Ying at ng iba ang mga atake habang tumatakas para sa kanilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Gao Ying ang isang pulang sinulid na nagkokonekta at kumokontrol sa mga bangkay. Insist ang arkeologo na ang penomenong ito ay sanhi ng mga electromagnetic wave. Si Andy ay mabilis na tumatakbo sa buong bilis, iniwan ang iba sa likod. Babala ng arkeologo kay Gao Ying na hindi pa man inilalantad ng mga espiritu ang kanilang buong lakas. Nang lumingon siya, namutla ang kanyang mukha. Lumilitaw ang mga maltong kabalyero mula sa mga anino, sama-sama sa mga bangkay sa walang tigil na pagtugis. Tiniyak ng arkeologo sa grupo na kulang sa katalinuhan ang mga multo para patayin sila. Tila totoo ang kanyang mga salita kapag biglang lumiko pa kanan sa ilalim ng koridor. Ang mga bangkay ng babae ay hindi sumusunod at nagpapatuloy ng diretsyo. Tanging ang mga kabalyerong multo lamang ang nakakabalik at nakakahabol. Biglang huminto ang arkeologo at humarap sa paparating na mga espiritu. Tinanggal niya ang kanyang Amerikana. Lumaki ang kanyang katawan sa kalamnan bago niya ilabas ang isang malaking pagsabog ng lakas sunog na nagpabagsak sa mga ghost knight. Sandaling humanga si Gao Ying sa pagpapakita. Sa tingin niya, dapat ginamit ng arkeologo ang lakas na iyon ng mas maaga. Ngunit panandalian lamang ang kanilang ginhawa. Muling nagpakita ang mga kabalyerong multo, patuloy pa rin silang hinahabol. Sumisigaw si Gao Ying para atakihin muli ng arkeologo, ngunit narinig niyang naubos na ang enerhiya ng kanyang sandata. Walang pagpipilian, patuloy silang tumatakbo sa mga liku-likong tunnel hanggang sa makarating sila sa isang network ng mga daan, na naghahati-hati sa iba't ibang direksyon. Babala ng arkeologo na ang pagpili ng maling daan ay nangangahulugang tiyak na kamatayan. Tumataas ang pagkasindak habang papalapit ang tunog ng mga yapak ng nakabaluting mga sundalo. Sa desperado, hinawakan ni Gao Ying ang arkeologo at hinayla pababa sa isa sa mga daan ng walang pinipili. Humahantong ito sa isang patay na dulo sa gilid ng isang bangin. Muntik na siyang madulas pero nailigtas siya ng mabilis na paghawak ng arkeologo. Nang makita ang isang makitid na tulay sa malapit, hinimok siya ng arkeologo na patuloy na tumakbo. Nasa likod na nila ang mga kabalyerong multo. Tumakbo sila ng mabilis sa tulay habang sumusugod ang mga kabalyero. Ang ilan ay nahuhulog mula sa bangin patungo sa kailaliman sa ibaba.
Sa kabilang banda, humihingal si Gao Ying at nagtanong kung saan patungo ang tulay. Ipinaliwanag ng arkeologo na ito ay may kaugnayan sa maalamat na si Shen Kang. Nakatitig sila sa isang malaking arko ng bato sa unahan. Nakangiti ang arkeologo na may kasiyahan, sigurado siyang tama siya. Ngunit habang humahakbang si Gao Ying patungo sa pasukan, nasunog ang anteng-anteng sa kanyang bulsa. Wala na ang kapangyarihan nito na protektahan. Sa sandaling iyon, nagsisimulang magising ang nakasarang Tai Sui. Muli na namang kumawala ang nakakatakot nitong presensya.